barangayan bilang barangay kagawad at punong barangay ng barangay 438 Zone 44. Nainuklok bilang presidente ng samahan ng mga punong barangay ng Sampaloc at naging vice-presidente ng Liga ng mga Barangay sa buong lungsod ng Maynila. At ngayon ay nasa kanyang ikatlong terminong paglilingkod bilang isang mahusay at may paninindigang konsehal. Ang pet lover ng District 4, ang may advokasiyang magbola, huwag magdroga, handa ng maglingkod sa Kongreso, ang batang kalye ng Sampaloc, ang ating Your Best Choice, ang magiging Congressman, Kong si Joel JTV Villanueva. Sa barangayan, bubusugin tayo sa kasiyahan, nakakatuwang pakilig pa pre. Maraming salamat, Chocolate. Pero, gulat kayo sa pangalan, ano? Pero, bago ako magsimula, mabuti na lang wala pa si Yorme. Kasi, sabi mga kasama ko sa likod, JTV, pustahan tayo ngayon. Sabi ko, ano yung pustahan? Pustahan tayo, yung mga tao nasa harapan natin. Hindi mo to kayang mapasigaw, hindi mo to kayang mapapalakpak na malakas mamaya. Kasi, pag hindi mo nagawa yun, sabi nila, pakakainin mo kaming anim. Sabi ko, susubukan ko ha. Kasi pag si Yorme, panigurado, magpapalakpakan kayo ng malakas. Pag si Yorme ang tinawag, magsisigawan kayo, maghihiyawan. Sabi ko sa kanila, tinatanggap ko yung hamon ninyo. Kaya, uulitin natin, Chocolate ha. Kapag ako, napasigaw ko itong mga ito, pag ito, napapalakpak ko, kayo, papakainin ninyo ako. Kasama sila, pwede? Okay. Dali, okay, game. Mga taga-District 4, palakpakan po natin ang batang kalye ng Sampaloc, ang magiging Congressman, Kong si Joel JTV Villanueva. Sa barangayan, bubusugin tayo sa kasiyahan, nakakatuwang pakilig pa premyo sa syudad po ng batang kalye. Ang Nakakataba naman ang puso. Ang normal na normal. May sigawan pa, oh. Ayan, oh. Paano yan? Papameryente nyo kami lahat. Ayaw maniwala sa akin. Sabi ko, kaya ko rin yung pag ini-intro si Yorme, nagsisigawan at palakpakan. Maraming po salamat sa inyo at lahat ng pumalakpak at sumigaw, meron po kayo matatanggap ngayong hapon na ito. Galing kay Yorme. Ay, magandang hapon po sa inyo. Ginigising ko lang kayo. Kaya hindi nyo napapansin, habang nandun ako, pinipicture ko yung mga natutulog na. Tinan mo. Ito mo si nanay, habing nanay. Ito mo si tatay. Okay. Anyway, ayaw namin sayangin tong araw ninyo. Biruin ninyo, inimbita kayo, pumunta kayo. Ang mga kaharap ninyo, yung mga nagpaplanong magsilbi sa inyo. Ayaw naman namin nakaupo kayo dyan at pag uwi ninyo, kayo pa naman yung tinatawag na head of the families. Panigurado, pag uwi ninyo, nagdi-dinner kayo, tatanungin kayo ng pamilya ninyo, Nay, Tay, Lolo, Lola, Ate, Kuya, anong nangyari? Boring? Ayaw naman namin ng ganun. Boring yung Yorme's choice. Hindi. Gusto namin, may maikwento kayo. Sapagkat, itong halalan na ito, importante. Ang boto ninyo, isa lang kami. Gamitin natin ng tama. Tama ba? Tama. O kaya naman ito, makinig kayo ng konti. Kanina, nung pumapasok ako, may kumalapit sa akin, JTV, napanood ko yung YouTube. Nakita ko, salamat. Sabi nung anak ko, nung nakikipaglabang ka, tinutulungan mo yung SK Federation President na kinakawawa ng Vice Mayor natin kasi inaakusahan, wala raw ginagawa, tumayo ka. At ipinaglaban mo bilang ama sapagkat nararamdaman mo yung damdamin ng kasamahan mong konsihal na SK Federation President. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Yung isa naman, kumalapit din. Ako rin, JTV. Ano yun? Nakita ko nung nakaraan, bidang-bida ka, nasa TV ka. Nasa ABS-CBN ka, nasa TV5 ka. Mukhang makikipag-away ka, inaawat ka doon. Napanood nyo ba yun?
Hindi ako nakikipag-away. Gusto ko ikwento sa inyo. Total, nandito na tayo. Kaya ho nagkaroon ng konting gulo sa konseho sapagkat si Attorney Lady, si Konsyal DJ, kami tatlo, incumbent. Nung araw na yon, nagulat kami sapagkat ipinapasok nila yung budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So tumayo po ako, umabol ako, galing ako sa labas, nagsisimula na, isasarado na. Nagmamadali ako at tinawakan ko agad ang mikropono at gusto nila isarado ng usapin. Sabi ko, sandali lang ako, Mr. Presiding Officer. I would like to ask questions to the Principal Author, Your Honor. Ay, hindi na, isasarado na. Ay, hindi ko pwede yan. Eh, kailangan namin magtanong sapagkat ito'y 25 billion. Bakit po ninyo minamadali? Eh, meron pa tayong isang buwan para pag-usapan natin. Ano hong ikinamamadali ninyo? Ay, hindi na pwede yan, hindi na pwede yan. Hindi ka na pwede magtanong, JTB, Lady, DJ. Eh kasi kulang naman kayo sa bilang, hindi naman kayo mananalo eh. Kahit na hindi kami manalo, payagan nyo kami magtanong sapagkat itong pag-uusapan, hindi naman ninyo pera, kundi pera ng taong bayan. Tama? Tama. Eh biruin ninyo, ayaw kami pagsalitain. Pwede ba ako magtanong, bakit ang 950 million pesos na budget ng Gat Andres na hospital, ginawa ninyong 800 million? Meron bang sasagot sa inyo? Walang makasagot. Bakit itong hospital natin sa Tondo, 950 million, ginawa ninyong 800 million? Pwede ba ninyong sagutin? Total, kayo naman na nagpapanukala niyan. Walang makasagot. Bakit ganon? Sabi ninyo, ang pera natin gagastuhin para sa mga tao. Saan nyo dinadala ang pera? Bakit naman minamadali ninyo? Walang committee hearing, walang budget hearing. Mali yata. Mali pa ang timing. Bakit? Eh, filing na ng Certificate of Candidacy next week. Last week ho yun eh. Tapos ngayon, ipapasa nyo ito. Ayaw nilang sumagot. Sabi namin, mali ito. Tanggap namin matatalo kami sapagkat kami nasa minorya. Pero wag niyong babuyin. Wag niyong i-railroad. Sumagot kayo ng tama sapagkat mapapahiya kami sa mga taga-Sampaloc kapag tinanong kami, bakit ganun ang ospital ng Maynila? Walang gamot, walang laboratory. Ang susungit ng mga nurse, ang susungit ng mga doktor. Tama ba? Tapos, babawasan ang budget, ang laging ipinamumukha nila, si DJ, si Lady, si JTB, hinaharang ang budget ng Luzon ng Maynila. Kasi, kampi kay Isko Moreno yan. Mali. Kaya ho, napanood ninyo kami sa TV, nagkakaroon ng sagutan. Pero ikatutuwa ninyo, sapagkat si JTB, kasama ng dalawang kasamahan kong konsihal, hindi tumigil, nakipaglaban, itinaguyod, at dapat itama ang maling ginagawa ng mga kasamahan natin. Ang hirap ng laban namin sa loob. Tinanggalan kami ng mga job orders. Tinanggalan kami ng komite na hindi ipinapaalam sa amin. Nagkaroon sila ng sesyon na hindi kami ni-notify. Bastusan na. Bakit? Eh kasi mga yorme kayo eh. Walang ganon. Eh marami naman pala ang bilang ninyo. Bakit natatakot kayo sa amin? Huwag nyo kami babastusin. Yung mga nagdi-deliver ng tent sa inyo, ng mga serbisyo ni JTB, yung pong mga yon dati may sahod. Magmula nung kami kumampi kay Yorme, lahat po yon, lahat ng staff ni DJ, ni Lady, kami, at mga kasama namin, tinanggalan ng sahod lahat. Bawal lang maglaro ang mga kabataang pinapahiram ni JTB sa Dapitan Sports Complex. Pag nakita ang pangalan ni JTB, out. Bawal. Merong championship doon, iimbitahin ako. Dahil si JTB, basketball, iimbitahin mo namin si JTB, sasabihin doon sa Dapitan, sa may Andalusia, ay, imbitado po namin si JTB. Ay, pag tinuloy nyo, hindi namin kayo pahihiramin ng court. Bakit ganun? Parang mali yata. Eh total, batang kalye naman ako. Di bali na, sa kalye-kalye na lang tayo maglaro. Wag ho kayong mangamba. Eh yung anak ko scholar eh. Kaya matutuloy pa kaya yon? Opo. Sapagkat ang scholarship na yan dapat ibigay sa mga magagaling at mahuhusay nating estudyante na nangangarap makatapos. Eh kung ako nga ho, nagtrabaho para mapag-aral ko ang sarili ko. Sapagkat hindi sapat ang kinikita ng nanay ko. Ang laging kaharap ng nanay ko, araw-araw po, araw-araw ay Bombay. Hindi ho si DJ.
Si Mr. C, yung nagmumotor na meron pang gano'n dati. Paano ako makapagtatapos kung ang nanay ko ay nangungutang para pambayad ng aming bahay na makakain namin? E di pag-aralin ko sarili ko. Kahit na dinadaya ko ang permit para makapagtapos ako. Ngayon,